magbigay sila ng pera, tanggapin ninyo. Pera ninyo yan. Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng 1,000, 100, tanggapin mo. Pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila at pinagbili ng bahay kung saan-saan. Pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas na naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabi ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi si San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, mga kasalanan, mga kabit, ganon. Sabihin mo kay San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, kawakan ko, ilambos ko yan sa ulo mo. Putang ina ka. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo. Magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili. Sigurado ako, langit kayo. So, kaya basing anong kasalanan nyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po. Kailangan talaga marinig ng Pilipino ito para hindi ninyo kakalimutan kasi baka akala nyo imbento ito. No, nung kami ay nakaupo dyan at kakain kami at uupo kami kasama si President Duterte, sasabihin niya ganito, yan lang yung ulam natin. Meron tayong piniritong isda, may miswa tayo, meron tayong, iniisa-isa niya, meron tayong prutas, may dessert, may kanin. Okay naman yan. No? Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pwede nga sabay-sabay na kami, pera ng taong bayan yan. Every day that we ate with him like that, it was really like that. He really lived it. It was so quiet. And let me tell you the difference. When I went back to Malacanang, under this president, I was so shocked at what I saw. There was a buffet spread with steak and lobsters in the middle of the day. And I heard that this is an everyday thing. People's money. So this is what we mean, no? Kailangan hindi tayo papayag sa ganito. Kailangan meron tayong isang gobyerno na nahihiya sa taong... Cadet First Class, Jemver Soriano, Lingayen, Pangasinan. Okay, so ito na yung si Jemver Soriano. Ito na yung pangyayari. No? Tignan natin isa-isa. One by one, ha? Tignan natin. Lumapit siya, bumulong siya, hindi niya narinig. So, at this point in time, inulit niya. So, nakita ninyo, nilapit ni Jemver yung binubulong niya. So, at this point in time, narinig na ni VP. Narinig din nito. Dito, sa puntong ito, tahimik pa itong si Gibo. Wala siyang reaction, kumbaga walang reaction. Kita natin, titignan natin si VP dahil narinig na niya, kasi si BBM pinaulit niya eh. Pero si VP narinig na niya yun. Kita ninyo tong hawak-hawak niya. Hawak niya yan eh. Hihilain pa ni VP yan. Yung hawak niya na yan, yan, diploma yan. Hihilain ni VP yan pabalik. Si BBM naman, hinihila niya naman papunta sa kanya. So,
gusto ni BBM, kunin niya kaagad itong libro na ito, yung diploma. Gusto niyang kunin para matapos na, para makaalis na ito. Si VP, hinihila niya. Kasi gusto niya nga, si VP alam na niya yan, traditional yan, ginagawa ng tatay niya yan, namimigay yan yearly. Doon sa mga doon sa mga my guts na, Mr. President, can I have your watch as a gift? Meron sa mga graduates na yan, may mga guts na hihingin ang relo ni PRRD yearly yan. So, naging traditional yan. Ito, sinubukan si BBM. Pero nakita ninyo, nagmamadali siyang kunin itong diploma na ito para ito makaalis na. Si VP, hinihila naman niya kasi gusto nga niya ibigay eh. Bakit pahihiyain yung tao? So, ipi-play natin ito, mapapansin ninyo na hinihila ni VP itong diploma. Dito, at this point in time, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Okay? Hawak ni VP, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Ulitin natin, hawak ni VP, hinila niya. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Pero hinila niya. So dito, walang reaction si Gibo. Pero nung nakaalis na si Soriano, saka tumawa si Gibo. Mapapansin nyo dito, ayan na, may ibubulong si Gibo. Ayan, binulong niya kay Browner. Ayan, tapos tumawa. Ayan, binulong kay Browner, tapos tumatawa sila. Ang bastos, di ba? Grabe. Tapos, chinismis pa ni BBM kay Gibo kasi alam ni BBM na hindi nag-react si, ayan chinismis niya. Ayan chinismis niya. Tapos si Gibo, ayan, hindi pa tumigil si Gibo, kakatawa, tingnan nyo si Gibo. Tumawa yan, hindi yan tumigil hanggang sa dalawang, ayan yung rilo, kapal naman ng mukha nun, parang ganun ang dating eh. Di ba ang kakapal ng mga pagmumukha nila? Alam nyo kung bakit? Sabi ko nga, yearly itong kinagawa kay Tatay Digong, ibinibigay ni Tatay. Hindi pa tumigil si Gibo. Oo. Kaya naman siguro pala ayaw ibigay ni BBM kasi ang kanyang relo ay Patek Philippe. Kaya naman pala tumataginting na. So, ang relo nitong si Marcos Jr., Patek Philippe Nautilus 5986G. Magkano po yan? Titignan natin ang kanyang presyo. Ay 608,700. Magkano po yan sa peso? Tumataginting po na 4.5 million pesos. Kaya naman pala ayaw ibigay. Samantalang si Duterte, mapa-PMA man yan o Philippine Marine Corps, binibigay niya yan. Ibig sabihin, kahit may sentimental value yan, kahit mamahalin man yan umumuran, pero sa tingin ko, hindi mamahalin yung relo ni PRRD eh. Kaya hindi tumatanggap si PRRD ng mga regalong ganyang mahal o kaya hindi siya nagre-relo kasi alam niyang hindi karapat-dapat yan na magarbo ang pamumuhay ng public servant, di ba? So si PRRD, wala lang yan sa kanya. Siya pa ang magsusuot sa'yo ng relo. Kasi iniisip ni PRRD, itong mga taong ito ang lalaban, itaya ang buhay para sa bansa. Ayan, a very nice gesture from a former president. Samantala, itong mukong na, ewan ko paano naging presidente ito, bastos. Ayan, walang pakialam sa'yo. Why would I give you my watch? My Patek Philippe watch.